Nasurvive na po ba? Nasurvive naman po ba, Pastor? Yun, amen. Praise God. Ngayon naman ay paghahanda naman natin ay ang bagong taon. Dalangin ko po na tayo, siyempre, masaya, mapayapa ang ating mga bagong taon. Keep po sa ating lahat. And then, ngayon naman po, bago natin pagandaan ang bagong taon, ay pagandaan naman natin magbibigod natin sa Panginoon at magpuri at sumamba tayo sa Kanya. Hindi po, sa wakas po ng magbibigod, ay tuloy-tuloy na po tayo sa gawa niyo. Psalms 95 verse 1-3. Oh, come, let us sing unto the Lord, and cry unto the Lord. Let us make a great noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with songs. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. Amen. Yes, ito tayo ang manalangin. Diyos mga magal, makakanya rin sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umating ito. Kami ay nandito magpasalamat sa bahay ng Panginoon, sa inyong banal na Panginoon. Kapasalamat ko, Panginoon, sa mga nagdating pastor, Panginoon, na nakatapat mo sa aming Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ang kulang, Panginoon, at kasalanan, Panginoon. Nalain po namin, Lord, na samahan mo kami, Panginoon, at sa paparating na bagong taon, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at pagpala sa aming mga bagong Panginoon. Pagpalangin po ang aming gawain ng Panginoon sa mga Panginoon, sa mga mensahero, sa mga magagawa ng Panginoon, sa lahat namin. Mananampalataya, Panginoon. Lord, sa inyo namin ibigay lahat sa umagang ito, Panginoon, na ikaw ang maluhati, mapuri, masamba sa mga Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa lahat. Ito po ang samot dalangin sa Panginoon Panginoon Jesus. Amen. Oh, malapit na kayo. To the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as was in the beginning, is now, and ever shall be, world
Excited na po tayo. Ako muna unang babasa. Then sa last verse po, sa verse 15, sabay-sabay na po tayo. So 2 Corinthians 9, verse 1-15. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. For I know the forwardness of your life, for which I boast you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, with zeal had provoked bearing me. Verse 3, yet as I said, the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, ye may be ready. This happily, they of Macedonia come with me, and find you unprepared. We that be not believe should be ashamed of the same confident boasting. Verse 5, therefore I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you, and make up beforehand your bounty whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty, and not as covetousness. Verse 6, This day, continuation. if it soweth sparingly, shall we also sparingly. If soweth bountifully, shall we also bountifully. Verse 7, every man according as his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a people giver. Okay, verse 8, continuation. God is able to make all grace abound toward you, He also having all sufficiency to all things, and may abound to every good work. Okay, verse 9, as is written, He has dispersed abroad, He hath given to the poor. His righteousness remaineth forever. Okay, verse 10, continuation. Now He that ministered seed to sower will minister bread for your food, and multiply your seeds, so increase the fruits of your righteousness. Okay, verse 11, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Verse 12, continuation. For the administration of the service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. And verse 13, whilst by the experiment of his ministration, they glorified God for your prophet subjection unto the gospel of Christ, and for your deeper distribution unto them and unto all men. Verse 14, And by the prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God unto me. and verse 15, sabay-sabay po tayo. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Amen. Panginoon. Para naman ngayon sa ating unang hymn, natawag ko si Pastor Ryder para pangunahan po tayo. Ayan. Sulitin po na ang panahon. Salamat sa Panginoon sa biyaya. Makakaupo po muna tayo at habang aawin tayo ng papuri. Ayan. Blessed be the name. Let's taste the name, Lord. Praise Him who reigns above, in majesty so great. He shall for man to die, and we might man redeem. Blessed be the name.
Let's continue singing to our second songs of worship. Hallelujah. I'd rather have Jesus. Nakakala, nakasal ng boses. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon, no? Sa buhay natin. Sabi nga sa awitin, mas mainam pa na kahit Kristo, kahit mawala man ang mundo, mawala man ang lahat, pero pag may Kristo tayo sa buhay, may kaligayahan, may kasiyahan. Throughout the years, this 2025, marami tayong pinagdadaanan. Tama po ba? Maraming pagsubok, maraming mga mas matinding bagyo na dumaan sa ating bayan. May bagyo sa natural, may bagyo sa physical, may bagyo din sa political. Halos lahat pinagdadaanan natin throughout this 2025. But God is so faithful to us. He remains faithful to us. Tayo po ay dumulong at lumapit. Bagong pumasok man ang bagong taon, sa 2026, I'd rather have Jesus in our mind and our lives. Dumating man ang lahat ng pagsubok, I'd rather have Jesus. Tayo ito tumayo at basahin at tinunod ng Panginoon. Paano manalangin in respect to His Word? Sa Matthew 6, verse 9 to 15 says, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matuso, kundi ikas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan, manlilikha sa lupa at sa langit. Kami, O Diyos, ay dumulog sa iyong paanan, para hilingin, O Diyos, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Aming dinadalangin ang iyong patuloy na patnubay sa amin. Aming dinadalangin, O Diyos, sa taong ito, maraming mga kami pinagdadaanan. Nagpapasalamat pa rin kami, O Diyos, dahil ang tapat mo sa amin. Kami, O Diyos, ay patuloy na iyong iniingatan kahit sa mga maraming pinagdadaanan sa buhay. Aming dinadalangin, O Diyos, ang pagpasok ng panibagong taon na naman na hamon sa buhay. Alam po namin, ang pagpapala ay sumusunod na, O Diyos. Kaya, O Diyos, aming dinadalangin ang bawat pangangailangan ng aming mga kapatiran. Patuloy namin dinadalangin ang bawat pamilya ng El International Church. I pray na sa pagpasok ng bagong taon, gumanda ang bawat buhay ng bawat pamilya. Aming dinadalangin ng Diyos, lalong-lalo na ang iglesia nito, sa panibagong hamon, panibagong challenges, bagong mga mamumuno. I pray, O God, na tulungan mo, O Diyos, ang bawat isa. Lord, na hindi kami titingin sa tao, bagos sa Diyos. Titingin lamang kami sa iyo, Panginoon. Kung ano man ang aming pagdadaanan sa pagpasok nito, O Diyos, alam po namin na ikaw ang gumagabay at tumutulong sa bawat isa. Lord, aming dinadalangin, O Diyos, ang pagpapala na bubuhos sa taong 2026. I pray, O God, for your favor. I pray also, Lord God, for the blessings, for the church, sa mga gagawin pa, Panginoon, ihanda mo ang bawat isa. Lord, tulungan mo kami na kami, O Diyos, ay magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. At alam po namin, meron kang dadalhin mga lingkod mo, Panginoon, para pangunahan ang iglesia nito. Para pangunahan, O Diyos, ang mga tao papasok at ma-bless, Panginoon, sa ministry dito sa church. I pray, O God, use us mightily, use us, Panginoon, for your glory and honor. Lord, I pray for every brethren of this church. Lord, bless. Lord, sa iglesia din, Panginoon, sa Banawa, I pray also, Lord God, for your favor and blessings also to our members there. Lord, ingatan mo sila, gabayan mo, O Diyos. Aming dinadalangin din, O Diyos, ang church sa Merida Lake. Lord, ikaw din, O Diyos, patuloy na magpapala. Aming dinadalangin, O Diyos, ang pinagdadaanan ngayon sa lugar ng Pasadena, California. Meron silang bagyo doon, Panginoon, at marami ka din, Panginoon, na nasalanta. I pray, O God, for your comfort. Lalo-lalo na sa aming chairman na si Ray, na doon nakatira. Lord, ingatan mo sila, gabayan mo, Diyos, ang aming chairman na si Ray Gabriel Isidro. Lord, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kapatid, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Amin din dinalangin, Diyos, ang iyong pag-iingat sa aming bayan, sa aming mga gagawin, Panginoon, sa aming Pangulo, down to the barangay captain, Panginoon, na nangunguna para ayusin ang aming bansa. Lord, I pray, O God, favor to them. Give them wisdom for their leadership, O Lord God, for our nation. I pray, O God, for every brethren sa mga churches, sa mga missionary, sa mga naghihirap ngayon ng mga Christians, Panginoon, lalo sa Africa, Panginoon. I pray, O God, for your comfort to them. Maraming mga pinagdadaanan sila, but I know, Lord God, inihanda mo, O Diyos, ang kanilang spiritual at physical na buhay. Ingatan mo sila. Lord, sa aming pangangailangan, Panginoon, financially, individually, Panginoon, i-bless mo rin kami. Kaya, O Diyos, ang lahat ng aming sinasama, O Diyos, aming nilalapit
sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. And Amen. Our prayer, O Lord, hear our prayer, O Lord, incline thy ear to us, and grant us thy peace. Hear our prayer, O Lord, hear our prayer, O Lord, incline thy ear to us, and grant us thy peace. Amen. Makakaupo na po tayo. Salamat sa Panginoon. Yan. Ako po yung humingi ng paumanhin. Wala po tayong slide ngayon. Hindi ko nagawa. Pasensya po. Pero isa sa mga hamon sa atin, kumusta po ang bagong taon niyo? Ang bagong taon ano? Pasko pala. Sorry po. Yung Pasko niyo, kumusta yung handaan? May sobra ba ang kainan? Ha? May mga pagpapala bang natanggap? Yeah. Isa sa mga ano talaga no, yung Christmas, maraming nakakaitan. Mataas ang sugar. Lumataas ang sugar. Ha? Nagiging sweet ang tao, mapagmahal. Pero yan, isa sa mga ano na, isa sa talata na ating pinag-aaralan ngayon yung 2 Corinthians chapter 9. Isa sa mga hamon dito, yung mga mananampalataya dito is a cheerful giver. Yeah, every time na meron tayong mga offering, ito yung kinukuot na natin. Wala na daw tithes doon. Nandyan pa rin yung tithes. Nandyan pa rin yung katawan ng tithes. Pero out of love na ang iyong pagbibigay. Hindi na by force. Makikita natin sa background sa 2 Corinthians chapter 9 na mababasa natin na doon how they are supportive to the ministry. Kaya sabi nga ni Pablo na I'm blessed dahil sumusuporta kayo sa gawain. Throughout the years, marami tayong pinagdadaanan sa church na ito. Maraming mga nag-come and go. Yeah? May dumating, meron din umalis. Like I said, our church is really at a people na iba-iba yung mga iba-iba mga ugali. Di ba minsan hindi tayo nagkakasundo at lumilipat sila. Meron din pumupunta dito dahil gusto nila ang way of worship sa iba't ibang church, di ba? So ito yung mga nangyayari sa atin throughout the years. Nandyan yung challenges. But I'm grateful and thankful. Like I said, our passage in 2 Corinthians, lalo-lalo na sa chapter 15, the unspeakable gift. Hindi masabi-sabi, hindi tawag nun, makapahayag yung pasasalamat. Hindi pa declare dahil nga sa sobra yung blessings. This is the indescribable gift na sinasabi doon. Yung natanggap natin. And this indescribable gift is the gift of salvation. So ano ba ang ibig ng unspeakable gift? No? Ito po yung title ng message ko. God's unspeakable gift. Sabi nga sa 2 Corinthians 9:15, but thanks to God for His unspeakable gift. This Christmas season, yeah, marami tayong pinupuntahan. Mas maraming pera yung mga bata ngayon kaysa nanay. Tama po ba? Mas marami pang pera yung mga bata kaysa nanay. Yung mga nanay. Ako, honestly, noong Pasko, naglatag kami ni Noel, umiwas kami sa aming mga ina. Hindi kami nagstay sa bahay para walang kumakato. Yeah, kasi nakikitugtungan na sa atin. Yeah. Sabi ko nga, well, exercise tayo kasi ang daming kinain natin.
Naglakad kami, nakapag-ikot kami dyan sa family park ng 15 to 18 rounds. Yun ang paglalakad namin ni Noel. Yun ang nangyari noong time na yun. So, umiiwas na kami. So, yan, noong Christmas, maraming mga pasalubong, maraming mga pagkain. Pero, isa sa mga ano talaga, may mga bago din mga gamit. May mga bagong gamit. So, example lang. Kayo ang binigyan ng isang regalo at hindi ko inaasahan na ibibigay sa iyo. Ano kaya ang mararamdaman niyo? Isa sa mga expressions natin, masaya. Ang ine-expect mong regalo, ganito lang. Pero, sobra. Meron kang hindi mapahayag na damdamin. Minsan nga, ibang expression yan, iiyak. Iiyak. Bakit ikaw umiyak? Hindi ko ma-describe it kasi sobra-sobra, di ba? Yung mga contest, yung nanalo, there is an excitement. Ilang beses na ba natin naranasan ito? Throughout these years. Papasok natin ngayon sa bagong taon. Ano yung mga bagay na inyong natanggap this year na hindi nyo inaasahan? Paano kayo magpasalamat? Paano nyo inihayag ang pasasalamat na yun? Yung regalo na yun. At ito yung dapat nating alalahanin. How would you and I reciprocate to such an unmeasurable generosity? Katulad sa text sa Corinthians, na dito sa 2 Corinthians 9, ang mga believers, they support the ministry of Paul. Paul cannot imagine how the generosity of the Corinthian church. Kaya lumawak ang gawain dahil nga sa kanilang paghahandog. Kahit meron sila mga problema dito sa Corinthians, maraming pasaway na believers, but their hearts is for the ministry. Their hearts is for the glory of the Lord. They were excited to give generously. Kaya dito makikita natin na ang Corinthian believers ay puno ng kasiyahan dahil sa kanilang pagbibigay. Wala silang hinihinging kapalit. Basta maibahagi lang ang ministry. Makikita natin how na ang kanilang excitement na maraming maliligtas sa ministry. They are excited of the coming of the Lord, lalo-lalo na sa Corinthians, ang pagbabalik ng Panginoon Kristo. Most, if not all, is considered coming to the world as just one of the annual festivities. In fact, millions of today react to Jesus coming to the world. Makikita natin sa Christmas, every year we celebrate, mayroong handaan, mayroong mga kasiyahan, may kagalakan, may party-party. Pero honestly, ang party-party ngayon sa Pasko, hindi na siya maganda, hindi na nakatuon kay Kristo. Nakatuon na sa regalo, nakatuon na sa inuman, nakatuon na sa mga natatanggap. Kaya, nagre-react sila. Wala naman every year, meron lang ganito, may bonus. Yung iba, buno. Alam niyo yung buno? Hindi niyo alam yung buno? Ang bulo, away, suntukan. Yan ang term sa Bisaya. Pag sinabi mong buno, bakbakan. Yan, nung Pasko, meron nag-aaway. Nagsuntukan dyan sa highway dahil sa traffic. Dyan sa Marulas yata yun. Na-issue, Marulas ba yun? Yung suntukan sa road rage. Yung van at saka motor, drug riders, nagsuntukan dahil mga buno, mga away. At ito rin yung nangyari sa panahon ng Jesus. Nung dumating si Jesus, si Herod natakot dahil dumating na daw yung hari at si Herod din naman ang hari at the time. Kaya natakot siya. 2 years old below, pinapapatay na. Kaya dito makikita natin yung
pangamba ng mga tao. Pero sa ating text, sinabi doon, God's giving His Son for our salvation is unspeakable. This is the explanation of Paul. Ito yung sinabi ni Paul sa Corinthians, na ang regalo na hindi natin inaasahan, dumating. Unspeakable. Ano ba ang ibig ng unspeakable? Ang original context nito means to declare. Pero ang speakable to declare. So, sinabi doon unspeakable. Ang ibig sabihin ni difficult to declare because of its magnitude. Yan po ang ibig sabihin ng unspeakable. You cannot declare dahil malaki ang binigay na regalo sa atin. Sobrang laki. Hindi natin inaasahan. Ang Diyos na nagkakawang tao, ang Diyos na magliligtas sa atin, ang binigay ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Paul, this is unspeakable gift. The reason for this unspeakable gift states that this is God's gift to us sinners. Ang totoo talaga na regalo sa bawat isa sa atin, si Kristo. Dahil this is the gift that can save us. As a human being, we fall, we sin. Diba? Hindi natin mabilang yung kasalanan natin sa 2025. Marami tayong tampuhan, maraming inggitan, maraming bangayan. Yeah? But the real gift is given to us is Jesus. Being the Holy God, for Him to give His only Son in order to redeem us sinners, and reveals this beyond human logic. In human minds, we cannot comprehend, we cannot fathom. Bakit Diyos siya tapos pumunta siya dito? Diyos siya at iligtas lang tayo sa ating mga kasalanan. Yan po ay undescribable. Di natin ma-arok ang biyaya, pasasalamat na binigay ng ating Panginoon. This is what the Lord give us. The Lord give His only beloved Son. And this is the declaration of the Father after the baptism of the Lord Jesus Christ in the river Jordan. Yan, makikita natin yan sa mga text sa Matthew 3:17, Mark 1:11, and Luke 3:22. Makikita din natin sa Matthew 17, verse 5, and Mark 9:7, and Luke 9:35, His transfiguration, yung pagbabago ng kanyang hitsura, yung kanyang anyo, yung anyo niya, na sobrang liwanag, the transfiguration. Kaya makikita natin, His beloved Son. When Solomon was born, the Lord loved him. In 2 Samuel 12:24, si David nga, tuwang-tuwa nung pinanganak si Solomon. Alam naman natin na si Solomon ay bunga ng kasalanan. Tama po ba? Si Solomon ay anak ng pagkakasala dahil si David ang na-attract siya kay Bathsheba. At ang bunga nito ay si Solomon. Pero tingnan mo natin, si Solomon pa ang ginamit na magiging hari. Si Solomon pa ang ginawang magtayo ng temple. So, makikita natin yung pagmamahal ng Panginoon sa tao, sa sangkatawan. Kaya we cannot describe His blessing to us. Ako, maraming pagpapala din ang dumating sa buhay ko. This 2025, ako ay naging kabahagi ng isang church na sinusuportahan every month.
Hindi ko inaasahan, pero sinali ako. Sinali pa ako, merong support for 12 months na 1,000 per month. And this is indescribable. Na may mga tao pa lang sumusuporta sa akin, may nagmamahal sa akin. Nakikita yung mga ministries na ginagawa natin. No? So, pagmamahal. At dito yung ginagawa din ng Panginoon sa bawat isa. Na we cannot describe His blessing to us. Sabi nga, ang Panginoon, His beloved Son, has great messianic significance. This was spoken during the Lord's baptism, a public declaration of the mission here on earth and during the transfiguration, when this was the view of the glorification after His death. Yan ang dapat nating pasalamatan. We cannot express really dahil nga as a human being, nagkakamali pa rin, hindi pa rin tayo nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Meron pa rin tayong ups and downs sa ministry. Meron pa rin tayong mga ginagawa na hindi kaaya-aya sa Panginoon. But let us thank the Lord. Let us renew our commitment this coming 2026. I-renew po natin ang ating commitment sa Panginoon. Let us come to Him. Let us thank Him for what He has done to us this year. So yan po ang hamon sa atin. Katulad ng mga Corinthians, they support. Mag-supportahan tayo sa ating ministry. Ako po ay palagi ko na rin sinasabi ito. Napaaga po ang aking pag-alis. Instead of February, January 14, yayawan na po ako. Alis na po ako. Pupunta na ako ng Cebu. Ako pa lang nauna. Si Mrs. ay iwan ko muna dito. Kasi yung usapan namin, mag-80 birthday pa si tatay. Sabi ni Mrs., atin muna siya sa 80 birthday ni tatay. So mag-80 na yan si tatay. Tapos meron pa rin siyang mga tinuturoang tutorial, tapos meron pa siyang mayroon na siyang pasok sa school. So, siya po ay naiwan ko muna dito. Pero ako mauna sa January 14. Mabilis lang ang araw. Mabilis lang yung panahon. But I know God is preparing me for another ministry. Hindi tayo aayaw sa pagkatawag sa atin. And this is a gift for me. This is a blessing. Kasi malapit na ako sa ating mga mahal sa buhay. Malapit na ako. Madali ko ng mga ministerihan ang aking mga mahal sa buhay doon. Pero hindi ko naman, ano yan, pabalik-balik pa rin tayo dito. Dahil tayo po ay nagiging, nilaanan tayo sa mas, taas na posisyon. In human posisyon talaga yan eh. Binigyan tayo ng authority. Mas mataas na authority. Mas mataas na antas. Pero hindi sa in human lang yun. Pero sa akin, tatanggapin ko yung pagkatawag ng Panginoon ko ministry. Maraming ma-ministryhan natin. Dahil nga ako ang pinadala, dahil ako yung Cebuano, madali ko na yung maintindihan yung kultura doon. So tayo ay pinadala doon for His ministry. So yan, pasasalamat. And yan po ang gusto kong ipahiwatig ito sa araw na ito. Na pasasalamat talaga, hindi ko ma-describe yung pasasalamat ko sa Panginoon in this journey of my ministry. 15 years na rin ako dito sa Manila. 15 years na rin tayo binigyan ng kasiyahan na maraming kaitigan na sa atin, na malapit na sa atin. Pero yan, at yun nga, like I said, mawalik ako, yung support, kahit nandun ako sa Cebu, nandun pa rin yung support. Na? It's a blessing for me. Maliit lang, pero hindi siya, hindi naman natin inaasahan ito. Sabi pa nga palagi ni Mrs., it's good than nothing. It's better than nothing. Yeah? Mas mainam pa kaysa wala ka.
So maliit man na bagay, I know God is preparing. Kahit anumang mga matatanggap natin ng pagpapala, salamatan natin ng Panginoon. Kasi ginawa ni Kristo ang kanyang pag-ibig. Pumunta siya dito lang sa atin. The gift na regalo sa atin. Ginawa din ni Kristo ang kanyang naging mahirap para tayo ay yumaman. Na, in 2 Corinthians 8:9, we all know that the poverty of the Lord when He came into the earth, He was born in a stable together with the animals. Yan po ang message ko last week, di ba? Pinanganak siya sa sabsaban. Pinapakita yung pagpapakumbaba niya, yung humbleness. Luke 2:7. He ministered being supported by rich women in Luke 8:3. Sino ba ang nag-support kay Jesus sa ministry niya? Si Lydia. Si Lydia. When he died, he was buried in borrowed grave. Pinahiram lang siya ng libingan nung namatay siya. Ang kultura noon, dapat meron kang sariling libingan. Pero si Jesus walang ari-arian sa mundo. Namatay siya na walang libingan pero pinahiram siya. In Matthew 27:59. Through His death and just simply through our faith in Him, we are made joint heirs of all His eternal riches. In Romans 8:15-17. Kaya dito pinapakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito pinapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pasalamatan natin siya. We cannot express that, but we can express that in our ministry to Him. Sa pagpasok ng 2026, hopefully, susupport tayo sa gawain. Huwag tayo mapanghinaan. Minsan napanghinaan tayo dahil tayo na lang. No, don't look on that area. Look on God. I know God is preparing us for a better person. Hinanda tayo, bawat isa sa atin. Hinanda tayo para sa pagbabalik man ng Panginoon, tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Na hindi tayo umatras sa hamon ng buhay. Alam po natin, marami tayong pagdadaanan talaga sa pulong ito. Sinabi na yan sa salita ng Panginoon. Sa darating na araw, ang tao ay makasarili. Sinabi na po, pinapromise na. Pero tayo as believers, as followers of Christ, huwag tayong maging ganun. Ipakita natin yung testimony natin na nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong mapanghinaan. Magkaisa tayo sa isang layunin to share God's love. To share His Word. To share His love to others. Tanggapin natin yung blessing ng Panginoon, yung unspeakable gift. To avail ourselves of the blessings of Him who is God's unspeakable gift, si Jesus Christ. Let us repent sa ating mga kamalian. This 2025, kalimutan na natin yung mga nangyari. Ako, marami po akong pinagdadaanan, masakit din. Nalulungkot din ako kasi napamahal ko na yung mga ibang na mga kapatiran na lumabas. Napamahal na rin natin. Pero, ganun talaga. Masakit pero pasalamat dahil nakitaan ko rin sila na nagpapatuloy sa paglilingkod. Nakitaan ko rin sila na nagagamit ang kanilang buhay sa ibang area. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Ipakita natin yung biyaya. Natanggap natin ang regalo ng buhay. Regalo ni Kristo sa atin. In the light of the context, in second, we also demonstrate our gratitude to God by giving our lives. For service, na makikita natin, ipakita natin, ipahayag natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga bawat isa. Sa pagpasok ng 2026, like I said, si Brother Noel na ang administrator, yun na talagang administrator sa church nito. So puntahan natin ang kanyang
desire. Sabi nga niya, tuloy-tuloy lang. Kung ano man ang hamon, support tayo. Ako naman ay quarterly, every 5th Sunday, nandito tayo to minister din. Magumusta lang din. Yeah? Every 5th Sunday. Sa 2026, inaalala ko na, ang my 5th Sunday, March, May, August, November. Nang 4 na buwan na yan, nandyan po tayo. Kasi yun din ang prayer sa Genesis na every 5th Sunday, dadalaw lang din siya sa kanyang lupang sinilangan. Pero yun na, pasalamatan natin ang pagpasok ng 2026. Let us share this love, this unspeakable gift to us. This blessing to us na pagpasok ng 2026, hindi na hirap, kundi pagpapala na. Alam mo na ang blessing. Alam mo na ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa. So yan ang hamon sa talata na ito. Makikita natin sa Corinthians, they give all their resources for the ministry, for the expansion of God's kingdom. Di ba? He gave their lives, their material substance for the work of the Lord. Expand the ministry of the Lord. Sa 2026, let's expand the ministry of the Lord. Let's go and share God's love to everyone. Share the unspeakable gift, which is Jesus Christ. Huwag natin angkinin lang sa buhay na, meron akong Kristo. Ibahagi si Kristo sa mga tao. Ibahagi si Kristo sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. And that is really an unspeakable gift. Kasi pag naligtas sila, hindi nila masabi, thank you. Hindi nila masabi lang na thank you, kundi grateful sila dahil nakilala nila ang Panginoon sa buhay nila. Ibahagi, ministry tayo, ang program, chess program ni Brother Noel, suportahan natin. Yan, meron na tayo nakitang bunga. Nakitaan ng bunga, si Matthew. Siya po ay bunga ng chess program natin. And I know he will continue serving the Lord. Brother Matthew, magra-drums na yan, magigitara na yan. May mga tutugtog na ng mga musicians dito. And I know God will raise new generations. Suportahan lang natin, gabayan lang natin sila, ingatan lang natin sila, alagaan, and I know God will flourish the ministry of the Lord. Hindi ministry ng El, kundi ministry of the Lord. LCM din, Pastor. Ang LCM din. Nakalimutan natin kung LCM din. Si Teacher Ann. Palalaguin natin yung mga ministry sa teachings. So, yan, lahat po ay biyaya ng Panginoon. Yeah? Tuloy-tuloy lang tayo na maglingkod this 2026. Huwag tayo maghina, bagos magtulungan tayo. Kahit malayo man ako sa presensya niyo, kasi quarterly na lang, nandyan pa rin yung prayers natin, nandyan pa rin yung support natin. Kung ano man ang pangailangan natin, magsuportahan tayo sa bawat isa. And I know God will reward the ministry of El International Church. God bless us all. Let us pray. Father God, thank you so much. Thank you for the unspeakable gift that you have given to us. The blessings of life, the blessings of brethren, Panginoon, na nagkakaisa para sa isang layunin to spread the word. I pray, O God, patuloy mo pagpalain kami. Patuloy mo ingatan ang bawat isa sa mga pagpapalang yung ibubuhos sa 2026. Ingatan mo kami, Panginoon, sa pagpapatuloy namin in Jesus' name. Amen. God bless us all. Si Kristo naman talaga ang pinakamahalagang natanggap natin sa buhay natin ng regalo. Kaya patuloy lang tayo maglikod sa Panginoon. Yun, sabi sa Panginoon ko ay nalalaman mo natin sarili para sa pagbibigay sa Panginoon. Sabi sa 2 Corinto, chapter 9, verse 6 to 8, ang nagtatanim ng kakaunti, kayaan ng kakaunti.
At ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang patya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pakadanayan kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So, ay na po ang mabulit. Ayan po, sige po, ating pong ikan na natin ating opening. Lord, maraming salamat po sa opening na po, Panginoon, na gamitin mo po ito, Panginoon, sa pagpapalawig ng inyong gawain, Panginoon, sa mga buksan na ministry, at sa pagpapagawa po ng aming sanctuary, Panginoon, Lord, na ikaw ang maaluhati, mapasalamatan sa gagawin ng ito, Panginoon. Lord, pagpalaan mo mga ating mandalito, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon, pagpalaan mo po sila sa kanilang kalusugan, Panginoon. Siyempre sa spiritual, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ang init na paglilingkod sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat sa biyayang ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus, aming Panginoon Tagapagligtas. Amen. Ngayon ay dadaan na tayo sa welcome announcement. Ito ay flowers offering. Kelly first, sa mga gusto pong vendor ng bulaklak para sa Panginoon, tayo na po lapit sa amin. Then prayer fellowship Wednesday 7 p.m. Sama-sama po tayo. Hindi, tayo, this month, natin yung Year's Eve na ito. Wala po natin, meron po tayo pang-simbang gabi. Kung totoo sa'yo na ako po mag-anis na year-end service po. Mali yung dito yung sa ano. Then, si class, tuloy ba ito? Isa na. Next na. Kasi parang magiging na to, online na kami. Sama po kayo dito pag nagtuloy po ito. Si Pastor pa rin mag-ano kasama sa si class. Then, sa My Fresh Basket, si Financial Assistant. Ito yung tuloy-tuloy pa rin po, no? Suportahan po natin ang bata para po sa kanila to. Then, yun, kailangan sa kanong past evening service, December 31, yung ako po mag-message po nito. Kung libre naman po kayo, bali lang po kayo pumunta. January 11, 2026, special offering. Yan, para ating sanctuary, papayos na po natin yun. No? Lobby ng Panginoon ay mag-tuloy na po, pati yung suporta po. Suportahan po natin din, papapayos po ng ating sanctuary po, para maganda po, pati yung mga kisamin natin. No? Yan, sama po na natin ng panalangin na rin po. Yung weekly financial report, wala mo po tayo. Then, yun, dadako na pa tayo sa ating team, ang muli si Pastor. Sulitin mo na, Pas. Yan, sulit na sulit. Salamat sa Panginoon. Additional announcement lang. Support our year-end service. So, dalo po tayo 6 o'clock. This coming Wednesday. I-review ko lang. Then, yung sinabi ni Noel, hopefully, ang ating CE class magiging online. Online na ang ating CE class. Via Zoom. O kung meron tayong mga Zoom, attend po tayo sa ating CE class. Medyo maganda yung mga topic na ating gagawin on that study. No? Hopefully, support lang tayo sa mga layunin ng ministry ng L. So, salamat sa Diyos. Tayo po ay huling umawit. Sa last stanza, tayo po ay tumayo. Last stanza na lang, may exercise lang po tayo.
O come, ulitin ko pa rin. Yan. Let us come faithfully to the Lord. Oh, come, holy faithful, joyful and triumphant. Oh, come in together. Come and behold Him, for the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore King Christ the Lord. Congregations, oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Ayaw ko tumayo. Here, Lord, we greatly mourn this happy morning. Jesus, to Thee, all glory given. Word of the Father, love in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Lapakan natin ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami sa natapos na gawain sa oras na ito. Salamat, O Diyos, sa pagpapala na hindi namin ma-declare ang pasasalamat dahil sobra-sobra, O Diyos, ang pagpapala ang iyong binuho sa amin. Lord, lalong-lalo na ang pagpapala, ang pagbibigay mo ng regalo na si Kristo na aming Panginoon. Salamat sa kaligtasan na ibinigay sa bawat isa. Salamat, Lord God, sa favor na iyong ibinigay sa bawat isa. Kaya, O Diyos, pagpalain mo kami sa aming pansamantalang tatapos ng taong ito sa aming pananambahan sa pagpasok ng bagong taon na naman, Panginoon, na challenge. I know, Lord God, marami kang ibubuhos na biyaya. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa aming paghihiwalay ngayon. Ingatan mo kami, gabayan mo kami, O Diyos. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan at ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, at ngayon, magpakailanman. Siya nawa. He spoke and thank Him for the good things that He has done for us. The Lord give you, the Lord let His countenance upon you, and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you, and be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Let's remain standing.
for post-truth music. Sige po mga kapatid, ating pag-uwilaan po ang dahil po mensahe natin sa bago. Thank